Ayan, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang may kaugnayan po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na magaganap nga po ngayong darating na Nobyembre 2 sa taong kasalukuyan 2026 mga bayan. So ito pong DILG mga bayan ay inatasan yun pong lahat ng mga opisyal ng barangay. Ibig sabihin yung pong barangay captain, barangay kagawad, maging po yung mga opisyalis ng SK, inatasan po ng DILG na simulan na ang maagang preparasyon para sa kanilang turnover mga idol mga bayan bago pa man po yon pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon na magaganap sa Nobyembre 2. So dapat daw po ay simulan na nila yung kanilang maagang inventaryo at yun pong preparasyon para sa turnover mga bayan bago po yung November 2. So ito po ay itong nababasa po ninyo ay sa English version. Ngayon ay translate po natin ito sa wikang Pilipino na para mas lalo pong maintindihan ng atin pong mga kabayan. Ito po ang sabi. Ito pala ay balita o post nitong nito pong wait lang po Ito po post ng nawawala tayo wait lang mga bayan hanapin ko lang ulit. Ito mga bayan, post ng DZGB News Online na ito nga po yung kanilang captions mga bayan. Hindi malabo Sabi dito, DILG orders early inventory turnover preparation for barangay and SK officials. So ito na po yung translate natin sa wikang Pilipino. Ayan. Iniutos ng Department of the Interior and Local Government or DILG sa lahat ng barangay at sangguniang kabataan or SK na simulan ang maagang inventaryo at paghahanda sa turnover bago ang halalan sa Nobyembre 2026. Layunin ng Memorandum Circular number 2026-021 na tiyakin ang maayos na transisyon ng pamumuno at tuloy-tuloy na serbisyo ayon sa DZGB News Online at DILG mga bayan. Ayon sa DILG mga bayan balita ng DZGB News Online. Ayan, ibaba natin ng konti. Ito po yung mga detalye. Ayan, mga detalye ng direkteba. Sakop. Sino ba yung mga sakop? Dapat i-account ng mga barangay at SK officials ang lahat ng ari-arian, record sa pananalapi at dokumento bago maupo ang mga bagong halal na leader, yung mga bagong halal na leader na mananalo po sa darating na November 2, 2026 BSKE. So inventory teams. Ito po, inatasan ang mga punong barangay at SK chairpersons na bumuo ng mga team, batch at skits upang mapangasiwaan ang dokumentasyon at magsagawa ng inisyal at pinal na inventaryo. So sana ay maliwanag po yan para sa atin pong mga punong barangay at mga SK chair person mga bayan. Ito, ayan, pananagutan.
nagbabala ang DILG na ang kabiguang maayos na i-turn over ang mga ari-arian ng gobyerno ay maaaring magresulta sa administratibo at legal na pananagutan. So may pananagutan po mga bayan, yun pong mga opisyalis ng barangay kapag sila po ay bigo na maisaayos o ma-turn over ang lahat ng mga ari-arian ng gobyerno. So yan po ay magre-resulta sa administratibo at legal na pananagutan. Alright, so layunin. Ayan, ang layunin po ay suporta ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pananagutan at upang upang hindi maantala ang mga batayan serbisyo. Alright, ang halalan sa barangay at SK ay itinakda sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 ayon sa ulat ng PNA. So unang Lunes yan po ay papatak sa araw po ng sa petsa ng November 2 mga bayan. Yun pong unang Lunes ng Nobyembre 2026. November 2 po yan mga idol at mga kababayan. So ngayon mga kabayan ay ito naman po yung post ng Asenso Kabarangay 19 hours ago. Yan po ay may kaugnayan pa rin po mga kabayan doon po sa sa atas ng DILG na magsimula na o simulan na yung maagang inventaryo para sa turnover mga idol at mga bayan. Ito po sabi ng Asenso Kabarangay, no excuses sa barangay at SK inventory and turnover bago matapos ang termino. Memorandum Circular 2026-21 Barangay and SK inventory and turnover. In accordance with the issued Memorandum Circular, all barangays and sangguniang kabataan are directed to ensure proper organization, accurate inventory, smooth turnover, and full accountability of all properties, records, and documents. Barangay and SKs should prepare and submit the following documentary requirements to their respective city. Ito po, municipal local government operations officers or ito pong CMLGOOS. Ayan, through the online GMS. Ayan, inventory reports, financial records, official records, accountability documents. So yung po yung kailangan nilang ayusin mga bayan. Ayan, please ensure the following are observed. Accuracy and completeness of all reports, use of prescribed formats, timely submission within the set deadlines, transparency and proper documentation at all stage. So ito po yung mga mahalagang petsa mga bayan. Ayan, important deadlines. September 30, ayan, makinig po kayo mga mahal naming mga barangay officials. Ayan, September 30, 2026, initial report. At December 20 naman po 2026, final inventory and turnover ceremony. So, yung turnover po mga bayan ay sa December 20 sa darating po. Sa December 20 ngayon pong 2026. Ayan, reminders, strict compliance is required. Non-compliance may result in administrative liability. So mga kababayan, sana po ay magawa na ito para maayos na yun pong transition sa darating na November 2, 2026.
Alright, so salamat sa DILG sapagkat sila po ay maaga po maaga na nagpaalala sa atin pong mga barangay officials para sila po ay makapagsimula na ng kanilang inventaryo para sa turnover mga kababayan. So sana ay magawa na ng atin pong mga barangay officials bago pa man sumapit yun pong November 2, 2026 barangay and SK elections. So yan muna yung atin pong balita mga bayan Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo itong ating balita ngayon, paki-likes po at paki-share nitong atin pong channel. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.